Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po uli si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, ito pong kumpirmasyon ni dating Pangulong Duterte. Again, kumpirmasyon po ni dating Pangulong Duterte na may mga hakot pala ng mga NPA sa mga maisog rally, sa mga mautog rally ho nila. No. Hindi natin patatagalin. Ito na. Kasi sa totoo lang ha, hindi ko po talaga nabalitaan na may mga NPA doon. Napansin ko lang yung isang rally na puntahan ko doon sa Quezon City Hall sa labas nung dinimanda ni Franz Castro. Sabi ko nga merong tomboy doon na mukhang ang pormahan nito NPA. Nako, kumpirmado ho pala. Si Digong ang nagkumpirma nito. Tingnan nyo rin naman ho ang reaksyon ni Harry Roque at ni Zoraida. Dito naman po tayo sa ating mga kakampi sa Maisog, no? Parang nagkakaroon ng coating na, ewan ko ba, no? Issue na di umano, itong si Jun Ebasco daw, si Cabsec, ay dating NPA, no? Na nakikipag-ugnayan pa rin sa NPA, no? Hindi makapaniwala si Zoraida, no? Na si Jun Evasco. Dati ko kasing NPA yan, nahuli yan ng mga sundalo ng panahon ni Marcos. Ngayon, si Duterte, yung fiscal noon, yung nag-prosecute sa kanila. Kaya lang nung mag-Cory Aquino, natigil yung proseso. Okay, kinuwento ko na lang sa inyo muna paano naging connection niya kay Duterte. Ngayon, panahon ni Cory Aquino, pinalaya yung mga political offenders. Iba ho kasi ang treatment sa mga political offenders kumpara ho sa mga may kasong kriminal na nakakulong. Okay? So itong mga political offenders, they have libraries, they can read books, ano-ano pa man, they can even write books. Ganon. Hindi lang po sila makagala. Yun lang. Ngayon naman ho, kalaunan, ang ginawa nito ni Duterte, hinire niya po yan, si Evasco. Ginawa niyang chief of staff niya. Kaya ganun ho kalalim yung kanilang relasyon. At naging nagipayatang governor yan sa Iloilo, si Jun Evasco. Tapos, eto ngayon yung tinatanong dito ni Harry Roque at saka nito ni Zoraida, ni Attorney Trixie Cruz Angeles. Ulitin natin. Mga kakampi sa Maisog, no? Parang nagkakaroon ng coating na, ewan ko ba, no? Issue na di umano, itong si Jun Ebasco daw, si Cabsec, ay dating NPA, no? Na nakikipag-ugnayan pa rin sa NPA, no? Ano tingin nyo? Should this be a concern sa Maisog? So itong mga allegations, sir, kay Sir Jun, hash lang, puro... Totoo yan, yung komunista. Totoo yan. Totoo yan. Ano yung totoo? Hash lang, puro... Totoo yan, yung komunista siya. Well, yeah, pero ang allegation... Harang agad si Digong no? Harang agad si Digong. Totoo yan. Yung komunista siya. Di mo na pinatapos tinuloy ni Trixie. Ngayon is nagdadala siya ng NPA sa Maisog Rally. Dadala siya ng NPA sa Maisog Rally. O, totoo naman kasi. Totoo naman kasi. Okay ha. Ginawa ko lang pong editing dyan mga kababayan kasi nagulat po ako talaga sa reaksyon ni dating Pangulong Duterte diyan sa tanong na yan dito sinabi sa kanya ni Trixie sa Maisog Rally. Dadala siya ng NPA sa Maisog Rally. Na nagpapadala siya si Jun Evasco ng mga NPA sa Maisog Rally. Nako, hakot pa more. So, I was expecting na sasabihin ni Duterte, paano gagawin ni Jun Evasco yun? Matagal lang wala yan sa NPA. Pero tinangkapan ni Duterte na iligaw na naman, ilihis na naman ang sagot niya doon sa tanong. Si Trixie, siguro medyo nag-iisip din na tama pa ba itong sinusuportahan ko? Makukulong na ako sa mga ginagawa ko Tapos si Digong, di ba? Bandang huli, pabago-bago lang ang salita. Ito ha.
Totoo naman kasi. Ala, Ala. totoo naman kasi. Lahat ng maisog. Hindi, lahat ng NPA nung Oh, di ba? You're supposed to be sasabihin ni Duterte na na lahat naman totoo naman 'yon, lahat ng mga maisog rallies. Wala, ang ginawa niya agawan kung ano yung sasabihin niya. Na totoo naman lahat ng lahat ng walang iya nga ako. Anong lahat ng 'di ba? Hanapin nga natin yung video nito para makita ninyo. Saan na ba 'yon? Hopefully di ko pa yun nadidelete. Teka ha. Teka. Today is gabi to eh. Wait. Atin ko nandito pa. Pinapaamin. Dito sa 16. Ay, wala na. Natanggal ko na. Di bali pag nakuha ko uli, bubuuhin ko yun. Makikita nyo. Pero maliwanag, wala naman akong dinagdag dun. Ano lang yun? Ito lang yan, Ito yung video na yan, eh. Ulitin natin. Okay, so ito yung simula. Naman po tayo sa ating mga kakampi sa maisog, no? Parang nagkakaroon ng coating, ewan ko ba, no? Issue na di umano, itong si June Ibasco daw, si Kamsek, ay dating NPA, no? Na nakikipag-ugnayan pa rin sa NPA, no? Ano tingin nyo? Should this be a concern sa maisog? Okay. So nakita nyo ron, sumingit si Trixie. No, nung sumingit po si Atty. Trixie doon, actually, bago po sumingit si Trixie ron, meron pang napakahaba na mga kwento ni Duterte, paliwanag yung kinukwento ko sa inyo kanina. Papaano nagkaroon ng relasyon sa kanya si June Ibasco. So yun na lang yung kinat ko dahil ang haba-haba ho talaga. Tingnan ko nandito nakakuha. Totoo naman kasi. Lahat ng maisog. Yun ito. Hindi, lahat ng nanay ko kasi hindi naman po nag-uumpisa na kami sa trial nila. Ako yung Well, marami na po nabudol. Kaya sana wag nila makalimutan. Marami ngayon ang nabudol. No? Well, dito naman po tayo sa ating mga kakampi sa maisog. No? Parang nagkakaroon ng coating, ewan ko ba, no? Issue na di umano, itong si June Ibasco daw, si Kamsek, ay dating NPA, no? Na nakikipag-ugnayan pa rin sa NPA, no? Ano tingin nyo? Should this be a concern sa maisog? May NPA pa ba? wala na hong NPA. Matagal na nawala ang NPA. Ang dayo ng paliwanag dito ni Duterte. Kwento niya na yan. Si June Ibascos surrendered in Huli pala. Then, noong Cory Revolution, matagal yan sa barak sa Philippine Constabulary, no? Matagal na huli yan. Nagpe-plano yan sa North Coast. Pero doon, dito sa Davao, yung assassination. Allegation ngayon is nagdadala siya ng NPA sa maisog rally. Yan yung siningit ko na. Totoo naman kasi. Lahat ng maisog. Hindi, lahat ng NPA nung sa panahon ko, panahon niya, ginawa ko siya ng chief of staff. Yun, nilihis na naman. Diba? Pero bago po niya nalihis, inamin niya po lahat ng maisog. Again, ang tanong, sabi ni Harry Roque, doon na tayo sa mga kakampi natin. Sa maisog, kasi para nagkakaroon sila ng kay June Ibasco. Yun pala yung founder
ng maisog. So parang siya kagaya ng kay Eric, yung Aus-Erap movement. So kay June Evasco, ito naman pong Mautogs. Yan. Okay? Ngayon, sagot ni Duterte ro, napakalayo. Kunento niya ang history ni June Evasco. Paano napunta sa kanya. Pati nga nanay niya, kinukwento niya na inampun niyang mga asawa ng mga NPA sa bahay nila. Oh. Kaya pati si Digong, nakasali, sabi niya pa, nakasali na rin daw siya. So, naging NPA rin siya. Ngayon, sabi nga ni Trexie, natural, alam naman di mo pansinin. Kasi sinusubukan pa nilang ilihis eh. Madaldal, wala sa hulog. Sabi nga po, ang isda nahuhuli sa kanyang bibig. Kamsek, sir. So, ang City Hall noon sa panahon dito, Chief of Staff sa nung mayor kayo. Oo. Puno ng alam ng Davao. Ang totoo. Nag niya yun. Doon sa Malacanang. Kasi alam niya paano. Mayor, alam ko naman na sinabi noon ng eleksyon na weak leader kung Di ba? Alisin na natin ito. Yun. Allegation, sir, kay Sir June. Hanash lang, puro. Totoo yan. Yung komunista siya. Well, yeah, pero ang allegation ngayon is nagdadala siya ng NPA sa Maisog Rally. Dadala siya ng NPA sa Maisog Rally. O, totoo naman kasi. Oo. Alam. Totoo naman kasi. Oo. Lahat ng maisog. Hindi, lahat ng lahat ng NPA nung sa panahon ko, panahon niya, ginawa ko siya ng Chief of Staff. Kamsek, sir. So, ang City Hall noon sa panahon dito, Chief of Staff sa nung mayor kayo. Di ba? Booking, siya mismo ha. Lahat po ng mga maisog, pinadadalhan ni June Evasco, ni Kamsek, ng mga NPA. Naalala ko lang din naman pala, noong nakaraang nilusob namin, in-infiltrate namin yung rally-rally ng KOJC dyan sa Liwasang Bonifacio. Merong mga nagsasabi ron sa live ni Bisdak na nandyan yung vlogger na, yan dyan yung BBM vlogger, si JDB, Pogi. Hanapin nyo. Kasi nag-i-espiya. Anak ng putya, dinadaanan ko na sila sa gitna. Nandun yung mga vloggers na kasama ko sa Manila Bay. Ganun na nga lang. Nandun si tropang Ilonggo. Si tropang OFW. OFW channel, yung matanda. Na nakakakwentuhan ko sa Manila Bay pag dumadalaw ako doon. Kasi yun na naging kuta nila, Dolomite Beach . Yung mga dati ho na mga nanonood sa akin na nandun sa rally na yon, pag nakikilala nila ako doon, nakangiti, bate lang, hi sa JDB. Ako naman, yung mga nakakita na sa akin, ganun lang din naman ako. Ay po. Di ba? Ganun lang ako, kaya ganyan. Pero hindi ko talaga sukat akalain na may mga NPA sa mga maisog rally. Ngayon, gaano po ba kadelikado ito? Tanong ko sa inyo, kayo po ba, hindi nyo po ba naiisip na napakadelikado ang presensya ng mga NFA na yan sa mga mautog rallies? Alam nyo, gaano yung kadelikado? Naalala nyo yung panahon, yung Plaza Miranda bombing, kagagawa ng mga NPA? Pwede ho mangyari yan na sa mga mautog rallies. Bigla na lang, biglang tipong all of a sudden, biglang may sasambulat na bomba dyan na tinanim pala nitong mga NPAs na yan, ng mga NFAs na yan. Pwede ho mangyari yon. Tapos ibibintang nila kay PBBM. Sasabihin nila, eto na ang panawagan ng taong bayan, bumaba na siya. Pero anong iginante ni BBM, ni Bongbong Marcos? Pinasabog sila. Ganun ang gagawin ng mga yan. Kaya doon ako na-alarma nung mapakinggan ko to. Sabi ko, shit, mautog rallies, may mga NPA. Nag-flashback po sa akin yung kwento ng nanay ko
nung sa Plaza Miranda bombing because she was there nung nagkaroon ng pagsabog diyan. At kapitbahay namin yung isang babaeng nabiktima. Sa sobrang takot ng babaeng ito, sumampas siya sa jeepney. Maraming nakasampang mga kalalakihan, nahulog po yung babae. Yung daliri niya, naipit itong kamay niya doon. Kung saan niya naikapit yan. Ngayon, ang nangyari po ay nahugot yung mga ugat nito. Ang nangyari, itong buong ito, pinutol ito. Yan, pinutol yan ng doktor. Kaya kapag nagsisimba kami noon, sa Santo Domingo, nung buhay pa yan, babae na yon, binabanggit ni nanay na kilala ko yan, ba't yan naputulan ng kamay dahil yan sa Plaza Miranda bombing. Kaya ang nanay ko lagi binibilin sa amin, huwag kang sasali sa mga PI na yan, mga nagrarally na yan. Huwag kang pupunta dyan sa mga siksikan. Kasi nga ho, kaya nadamay nanay ko, dyan po sila namimili sa Divisoria ng mga banig. Negosyo niya yan banig. Tapos dyan sa may parte ng Quiapo, dyan sa Avenida, lapit lang yan Oh. Tapos nadaanan niya ngayon yung rally-rally na yan, nakiusyoso, ayun, nagkaroon ng sabugan, bali. Pero siya hindi nasaktan. Yung kapitbahay namin. Ay nako. So yan po nag-flashback sa utak ko kanina. Sa isip ko kagabi nung hinahanap ko tong video na to. Saka nung unang napanood ko to. Grabe. Kaya ho mga kababayan, yung kunwaring ayaw sa mga NPA, ito maliwanag Okay lang sa kanya. Cool. 'Di ba? Ay nako, Duterte. He's indeed very frustrating. Totoo lang.